Isa sa mga myths o paniniwala ng mga tao para maipasa mo ang isang exam, dapat nagkakanda kumahog kang mag-aral. Dapat lagi kang puyat. Dapat lagi kang pagod. Dapat lagi kang nagdurusa. Ah? So titingnan natin yung mga yan, yung mga practices natin noon, nung tayo elementary, high school, college, and tingnan natin, does it still apply now? Ngayon kayo ay nagtatrabaho na. Ngayon kayo ay meron ng mga responsibilidad. Oh, baby is here. Hello. Hello, baby. Magandang gabi. Hello, John Warren Corpus, mga estudyante natin ang sisipag. Okay? So, puntahan natin to ngayon. How to pass the CSE in 2025. Bakit natin sinabing in 2025? Siyempre, iba-iba ng style yan. Nag-iiba po ang civil service exam. Okay, may nagsasabi na dapat gabi-gabi, nag-aaral ka, dapat gabi-gabi, puyat ka, dapat pag pumasok ka sa work, kulang ka sa tulog dahil nag-aral ka the evening before. Dapat sa ulado mo ang Philippine Consti, dapat sa ulado mo ang English words para sa vocabulary. Dapat basahin mo lahat ng nasa reading comprehension and so on. So, titingnan natin yung mga yan, ano ba talaga ang mag-work. And for those of you who are here at yung mga manonood ng recordings natin, pakitype nyo naman sa comment section, ano ba ang inyong studying technique? Paano ba kayo mag-review? Yan. Kailan kayo nagre-review? Nagre-review ba kayo sa gabi, sa umaga, tanghali, hapon? Isinisingit nyo ba yan sa lunch break nyo? Nagsi-self-study ba kayo? Meron ba kayong GC na sinasamahan? Kasama ba kayo sa isang review group katulad dito sa AMV? Kayo ba ay nanonood sa YouTube? Meron ba kayong librong binili sa National Bookstore? Kayo ba ay bumili ng mga PDF, yung mga tago 49 pesos, ganyan na. Share nyo dito yung experience niyo. And then magkwentuhan lang tayo, 'di ba? Yan ang maganda eh. Nakakapag-share ka ng experience mo sa mga tao na nakaka-relate sa iyo. Okay, so simulan na natin paano ba tayo papasa. So meron lang tayong mga guidelines. And syempre, dahil Father's Day ngayon, meron tayong ino-offer na Father's Day sale today. Sa Father's Day sale po natin, ang CSE review natin is not 2,000 pesos. It is 500 pesos to get started. So sa mga tatay na inuuna ang pamilya, this time unahin nyo na po ang sarili ninyo. Kung kayo ay nanay, single mom kayo, kayo na rin ng tatay, laging inuuna ang pamilya. This time around, unahin ang sarili, mag-enroll kayo sa AMV para maipasa ang CSE. Pag naipasa na yan, sunod-sunod na po ang success ninyo. Okay, so again, to get started with your CSE review, meron kayong confidence building techniques, memory enhancing exercises, meron tayong test taking strategies, at marami pang iba. It's only 500 pesos to get started. Okay? Para hindi na kayo namumroblema, tama ba yung materials nyo? Wala kayong mapagtanungan ng tama. At pag tinatamad kayo, kayo rin nagmo-motivate sa sarili nyo. So this time around, we will take care of you. Kami ang sagot sa materials, sa motivation, at sa direction. Okay, so ano ang ating una? Una sa lahat, you have to know the scope. Kahit po anong exam ang ititake mo, dapat alam mo ano ang coverage, di ba? So ang laging sinasabi ng Civil Service Commission, merong math or numerical ability, mayroong English or verbal ability, meron din niyang analytical ability para sa prof at meron din siyang clerical operations para sa sub-prof. Ngayon, hinimay mo, no? Sabi mo, teka muna, mathematics. Ano-ano ba yung kasama sa mathematics? Ay, ang sabi ng Civil Service Commission, madali lang. Number 1, basic operations. Number 2, number sequencing. And number 3, solving word problems in math. So, ikaw naman, nagtiwala ka dun sa basic operations. Akala mo, mag-add, subtract, multiply, divide ka lang. Tapos nagtiwala ka sa sinabi nilang number sequencing, akala mo pag susunod-sunurin mo lang ng 2, 4, 6, 8 or whatever, 10, 20, 30. And then nung sinabing word problem, sabi mo sa sarili mo, kaya ko yan kasi nakakasagot naman ako ng elementary. Pero pagdating sa testing center, nagulat ka, abay, pambihira, meron palang PEMDAS yan. Merong the sum of consecutive numbers, merong positive and negative integers, meron kang converting units,
unit measurements. Magko-convert ka pala from inches to yards, seconds to hours. No? Nakakagulat, basic operations pa lang yun. At ito palang number sequencing, ay tumatumbling pala to. Wala tayong kaalam-alam kung ano yung mga iba't ibang klaseng pattern ng number sequencing. At yung word problem pala, hindi pala yun as is, where is. No? Kailangan pala yan, talagang hihimayin mo, kailangan meron kang reading comprehension, dapat meron kang strategies kung paano mo madidiscern. Yun bang binigay nilang value, yun ang gagamitin mo o maghahalongkat ka pa ba? Ano yung mga patibong, no? So mathematics pa lang yan. Ang dami pala nating dapat pag-aralan. At pagdating sa word problem, abay nagulantang ka. Hindi pala yan basta. Maria had 3 eggs. She bought 2 more. How many does she have now? Hindi pala ganun yun. Aba ay, ang mga problem solving pala, kasama dyan ang ratio and proportion. Fractions. Percentage, rate of increase or decrease. Motion, discounts, markups. Work problems, lahat ng klase ng problema, idinagdag pa sa problema natin ngayon. So, dapat alam natin ang scope. Yung analytical ability, may ano ba alam, ang dami nagtatanong yan eh. Hindi nila alam kung anong meron sa analytical ability. Identifying assumptions, drawing conclusions, verbal analogy, and data interpretation. Yung 4 na yan. Kapag sinabi naman sa inyo yan, ang dami rin nagsasabi, ano yung identifying assumptions? Ano yung drawing conclusions? Anong meron sa data interpretation? Yan, hihimayin ko para sa inyo. Yung number 1 na identifying assumptions, bibigyan ka niya ng statement mo tapos mag-a-assume ka. Magaling naman tayo dyan, asumera tayong lahat, di ba? Halimbawa, may lumabas ng hotel. Di ba? Sabay lang silang lumabas, pinag-isipan na natin, nag-assume tayo na, may namamagitan sa dalawang yan. Pero ito naman written siya. Okay? Ano naman yung drawing conclusions? Ganon din, bibigyan ka niya ng statement, tapos ikaw naman ang magko-conclude base sa binasa mo. So dito sa AMV, meron tayong exercises niyan para masanay kayong mag-identify ng assumptions, tamang assumptions at saka mag-draw ng conclusions base doon sa ating binasa. Ano naman yung verbal analogy sa analytical ability? Yan yung magma-match ka ng relationship ng mga terms, no? For example, ng mga stem word. For example, a cat is to a dog as to a kitten is to a puppy. Yan, okay? And then, meron ding data interpretation. Meron niya mga pie chart, bar graph, line graph, mga table. So, bibigyan niya kayo ng ganun. Tapos, kayo yung magsasabi ng sagot. Pagdating sa data interpretation, kailangan nyo ng number 1, malinis na reading comprehension skills. Matalas. Number 2, dapat alam nyo nang mag-calculate ng percentage, rate, and base. Marunong kayo ng ratio and proportion. Marunong kayo ng fraction. At least those 4 para masagot nyo ang data interpretation. Yan po ay hindi nawawala sa prof level. Ano naman ang nawala? Sabi nga natin, know the scope. Kasi ngayong 2025, yung mga prof, wala ng logic. No? Wala na siyang logic. Diba? Ang daming nababaliw dyan sa logic na yan. I need my tablet and my pen. Maraming nababaliw dyan sa logic na yan. No? Unang-una sa lahat, yung mga syllogism na tinatawag. Ano ba yung syllogism? Yun yung may mga kataga na a square, all squares are triangles. Some triangles are circles. Mga ganyan, no? So, wala na yon. Wala na pong logic sa 2025. Yay! Ano pa bang nandyan sa logic? Naku, nandyan yung mga alphanumeric sequencing. No? Oh, here it is. Okay. So, papakita ko sa inyo yung alphanumeric na sinasabi natin. So, ibig sabihin yan, halimbawa, meron kang A2, B5, C6. So, yan, mga ganyan. Yan yung alphanumeric sequencing. It's okay. Alright? So, yan yung scope natin para sa prof. Ano naman yung sub-prof? May English, may math. Meron din siyang clerical operations. Anong meron sa clerical operations? Rules of spelling. Kailan ka gagamit ng I bago mag-E?
kailan naman mauuna ang E before the I. Okay? So pag-aaralan din natin yan dito sa AMV Learning and Development Center. Meron tayong dedicated na sessions para sa prof at dedicated sessions para sa sub-prof. So, ibig sabihin, kung sub-prof ka, syempre, hindi ka mag-a-attend ng pang-prof. Hindi mo kailangan yun eh. We have to conserve your energy. Okay? So, ano pang pag-aaralan sa sub-prof? Pagdating sa clerical operations, meron din tayong rules of filing. Ang daming nang mamalit dito, sabi nila, madali lang, alphabetization, alam ko naman yung A, B, C, D, E. Hindi po ganun yun. Kasama kasi dito yung paano ka mag-alphabetize ng individual names. Maraming nagugulat sa testing center dito. Kasi halimbawa, pag individual names, hindi siya ina-alphabetize based on first name. Hindi based on title, hindi based on suffix. It's based on the last name. So lahat ng letter A mauuna, and then letter B, and so on. Diba? And then, paano naman kung magkakapareho sila ng last name? Yun namang first name ang isusort mo. Halimbawa, puro sila Agotea ang last name. No? Puro Agotea. Isusort mo naman siya ngayon based on the first name. E paano kung pareho yung last name at first name? Yung middle name naman ang isusort mo. Paano kung pareho ng last name, ng first name at ang middle name? Doon ka naman sa suffix pupunta. Yung mga the second, the third, junior, and so on. At ang tanong pa dyan, anong mauuna? Junior o the second? Mga ganyan tanong. Pinag-aaralan din natin yan dito sa AMV. Wala po kasing libro na available tungkol dyan. No? Kaya nanghuhula lang palagi yung mga nag-take ng exam. Dito po sa AMV, meron tayong reference dyan. At nakatulong na po yan sa mga passers natin on sub-prof. At sa analytical ability, nakatulong na rin po tayo sa mga takers ng professional level. Ano pa? Yung pong clerical operations na yan, sa filing pa lang, yung mga business names, kailangan nating isort kasi hindi naman lahat ng business ay nagsisimula sa letra. Yung iba nagsisimula sa Roman numerals, yung iba nagsisimula sa Arabic numbers. Kunyari, yung 7-Eleven, 'di ba? Ano kaya meron diyan nakalagay ang pangalan niya 24/7 Animal Clinic. Right? Paano kung nagsisimula naman yung pangalan sa special character, exclamation point? Paano mo i-alphabetize 'yun? And then, government agencies. Paano yan isusort? By province ba yan? By city? By department? Yan, pag-uusapan din natin yan. Okay? So, dapat alam natin yung scope. And of course, meron tayong general information. Ang kasama sa general information ay Philippine Consti. RA 6713, yung Code of Conduct para sa mga empleyado ng pamahalaan. Number 3, Environment, Management and Protection. And number 4, Human Rights. Ito po ang maraming nagkakamali dito. No? Nakikita natin to after every exam sabi nila, nagpakahirap akong basahin yung buong Philippine Consti, walang lumabas kahit isa. Kasi po, hindi nyo dapat basahin yung buong Philippine Constitution. Hindi po dapat basahin ng buong Philippine Consti. Salient points lang po, yung mga mahalaga. Ang clue ko sa inyo, lahat ng may number. Ilang taon ang age requirement para sa mga congressman? Ilang taon ang term ng presidente, vice-presidente? Sino magta-take over pag wala ang presidente, vice-presidente? Mga ganyang klase ng tanong. Ito nga, actually, may pinakalat akong question tungkol sa general info sa Philippine Consti. Sabi ko, ano ang minimum age requirement para makapasok sa House of Representatives? Ang akala ng iba, 35 years old. Hindi po. It's only 25 years old. 25. Kaya nga po, si Congressman Sandro Marcos, he was only in his 20s. I think he was 28 years old when he won back in 2022. No? So itong mga bagay na to, makakatulong yan sa inyo na dapat nga pala practical yung approach, no? Kaya maganda na kasama kayo sa isang facilitated review group katulad dito sa AMV. Kasi alam nyo, pag pumunta kayo sa YouTube, tinype nyo yung CSE review, ang dami, sangkaterba, overwhelming ang nagbibigay ng reviewer kuno, ano? Pero quizzes lang naman siya about the Philippine Constitution, which is wrong. Napakaliit po ng porsyento ng general information sa CSE. Kung dyan niya ibubuhos yung oras ninyo, luging-lugi po kayo. So, anong dapat nyong unahin? Number 1, numerical ability. Kaya po dito sa AMV, una naming tinuturo ang numerical ability. Pamula basics,
papunta sa intermediate, and then advanced. Merong traditional, may formula, and then para sa iba, meron ding hack. Kasi yung iba, gusto traditional method, may formula. Yung iba naman gusto hack, no? Kaya flexible, right? So yan yung scope. Ganyan kalawak ang civil service exam. Kaya kung kayo po ay nagsi-self-study, pamilyado kayo, may trabaho kayo, stressed kayo sa buhay ninyo, hindi ako magtataka kung bakit hindi nyo mapag-aralan lahat. Kasi napakalawak po niyan eh. Kahit bumili ka ng libro sa National Bookstore, pustahan tayo, hindi yan sapat. Hindi yan sapat. Kasi unang-una sa lahat, libro pa lang yan. Wala ka pang practice at wala ka pang natatanong in case meron kang question. So number 1, know the scope. Okay? Ano yung mga tip ko sa inyo? Number 1, wag na kayong masyadong mag-aral ng general information, particularly Philippine Consti, kasi pakunti-kunti lang yan. Minsan 5 to 10 questions lang yan sa CSE. Number 2, wag na kayong mag-aral ng logic kung kayo ay magte-take ng professional, lalo na kung sa professional. Wala na pong logic. Sana natin binabasa yan. Meron pong examination announcement number 5, series of 2025, if I'm not mistaken, na nirelease ang Civil Service Commission, na for this year, wala pong logic sa scope of examination. Wala pong logic. Unahin ko ha, ulitin ko yan, walang logic. Okay? So walang syllogisms, wala yung alphanumeric sequencing, and so on. Okay? Number 3, huwag po kayong mag-ubos ng oras, lakas, pasensya sa pagsosolve ng word problems on age. Yung mga edad. Halimbawa, if Rolly is twice as old as Jeffrey, and Jeffrey is 3 years younger than whoever, yung ganyan, wag na po kayong mag-aksaya ng sobrang panahon dyan. Kasi po, ang pinakamaraming nag-a-appear sa exam, number 1 ay number sequencing. Number 2, percentage rate base. Then meron din yang motion. Fractions, hindi yan nawawala. Okay? So percentage, fractions, number sequencing, ratio and proportion, hindi yan nawawala, tsaka work problems. Okay? So yan yung sa 5 natin. So don't waste your time on topics that are not supposed to be there. Merong ibang reviewer dyan, lumalampas na sa scope. Nagtuturo ng trigonometry. Wala pong trigonometry sa civil service exam. Meron po basic algebra. Yung pagsisimplify ng algebraic expressions. Yun po. Huwag nating sobrahan para hindi sayang oras natin. Number 2, pag alam mo na yung scope, study one topic at a time. Kasi kapag sinabay-sabay mo yan, dyan ka mababurn out, dyan ka magsasawa. And then it's going to be a nasty cycle kasi sabihin ng utak mo sa'yo, sabi ko sa'yo, mahina ka eh. Diba? So, yung mga nagsasabi na, Coach, mahina ako. Hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. Hindi kayo mahina. Hindi lang po nyo kinaya kasi ang dami nyong pinag-aralan, sabay-sabay. Kahit sino, hindi talaga advisable yung ganyan. Pumunta kayo ng Harvard, pumunta kayo ng mga University of the Philippines Diliman. Ako po, galing ako sa UP Diliman. Wala akong professor na nagsabi sa akin na pag-aralan mo yan sunod-sunod or sabay-sabay. Never. Ang payo sa amin ng mga professor namin doon, ng mga teacher namin sa UP Diliman, ito ang pag-aaralan natin ngayong SEM. Uunti-untiin natin. Okay? So, bibigyan kita ng pag-aaralan natin ngayon. I-introduce ko sa'yo, practicein natin itong assignment mo. Pag nakita na naman tayo after 4 days, I'm expecting na naintindihan mo yan. Saka lang tayo mag-move on sa susunod. Okay? Oh, nandito si Ain Ocfemia. Sabi niya, dahil po sa inyo, nakapasa po ako sa CSE Prof and LPT na rin po ako. Wow, congratulations. Michelle, welcome back. And ngayon po, mag-take ng JD. What's JD? Share naman. Hello, Michelle! Oh, naku, papasa yung mga nanonood ngayon dito kasi may kasama tayong passer. Hello, VJ! VJ is one of our future passers, ha? Ano, VJ, let's go na. Sabi ni Judith, kung paano siya mag-aral, madaling araw po, libro at YouTube. Ayan, madaling araw.
Alam niyo, iba-iba kasi tayo ng ano no, ng learning style, ng preference. But anyways, what's important is study one at a time. Kasi alam niyo, nagiging habit natin. Excited tayo, kuha tayo ng exam, bibili ka ng libro. Tapos, anong gagawin niyo dun sa libro? Lahat yun gusto nyong basahin in one sitting. That is wrong. Because when you do that, you're setting yourself up for failure. Para kang pumunta sa isang buffet restaurant, gusto mo kainin mo lahat ng nandun. That's not practical, 'di ba? Yung mga expert sa buffet, anong style natin? Pag nagbukas na, pinapasok na kayo, kumakain ba kayo kagad? No. Ikot ka muna, tingnan mo yung spread, 'di ba? O may Filipino diyan, may Chinese, may Italian, may American, may French. O meron ditong carving station, merong seafood dito, may pasta dyan. So, tingnan mo muna. Understand. Alin dyan yung talagang gusto mong kainin. Dito naman sa pag-aaral, pag-aralan mo, saan ka ba pinaka-curious? No? Prioritize it. So, iba-iba kasi ng style. Pero ako, what I recommend is this. Since 2 months na lamang ang natitira, kung ako merong libro, magsi-self-study ako, uunahin ko yung pinaka-curious ako na topic. Hindi yung pinakamahirap kasi kapag inunan yung pinakamahirap, may resistance agad yan sa utak nyo. Hindi niya pa nabubuksan, nag-aaway na kayo ng utak nyo. Sabi ng utak nyo, ayoko niya, mahirap nga yan. Bakit mo ba ipipilit? Dapat you come from a place of curiosity. Gusto mo talaga siyang maintindihan. Gusto mong magkaalaman kayo. How are we going to get along? No? So study one at a time. And most importantly, huwag kayong mag-aaral ng 4 hours a day. No. Because isipin mo, 4 hours a day for 2 months, burnout ang kalalabasan mo niyan. Pustahan tayo, within 2 weeks, ayaw mo na mag-aral. Bakit? Pagod ka na eh. Tapos wala pa nagtuturo sa'yo. Hindi ka pa sanay mag-self-study. And then may pinagdadaanan ka pa. Meron kang problema, pero pinipilit mo talagang lagariin. Mababurnout ka niyan. Kaya dito sa AMV, ang schedule lang natin ngayon, Tuesdays, 1 oras. Maximum 2 hours. Thursday, 1 oras na naman. Maximum 2 hours. Sunday, 2 hours lang. Bakit? Tikim-tikim lang kasi hindi natin pwedeng pilitin yung utak natin lalo na at marami tayong pasanin sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon, ang taas ng bilihin, yung sweldo hindi tumataas. So kailangan yung rumakit, dumiskarte, no? Araw-araw, gabi-gabi, madaling araw, rumaraket kayo. Right? So, iba yung focus ng utak nyo ngayon. Ang focus ng utak nyo, survival. Mahirap alisin ang focus ng utak ninyo sa survival, lalo na at critical yan. Kaya dito sa AMV, 1 hour lang. Pero very simple ang explanation, kaya nakukuha kagad and then maraming practice. Kaya maraming nako-cover. Pero dapat simple lang, hindi nagmamadali. Okay? So, unang sabi natin sa inyo, know the scope. Dapat alam mo dapat mong pag-aralan at hindi dapat pag-aralan para hindi ka masunog. Number 2, one at a time para hindi ka ma-burn out, hindi ka ma-disappoint, hindi ka mag-quit. Maraming ganyan. And number 3, go back to the basics. Kahit ilang formula pa ang saulado mo, kung hirap ka pa rin mag-divide ng may decimal, hindi ka makakasagot ng tama sa numerical ability. Kasi mayroon at mayroong decimals na susulpot dyan na kailangan mong i-divide, kailangan mong i-multiply, kailangan mong i-add at i-subtract. Kaya dito sa AMV, we always go back to the basics. Kung may insecurity kayo sa pundasyon, parang bahay lang yan eh. Hindi advisable na magsimula ka sa bubong. Dapat pundasyon muna. Okay? So tandaan yan doon sa mga nandito ngayon. Sana ma-practice nyo yan. Sabi ni Baby, nakaka-motivate talaga kay Coach. Mabuti naman po. Aba, law student pala si Michelle ngayon. Napakasipag naman. Natatandaan ko yung congratulatory poster natin kay Michelle eh. Talagang, kagalang-galang ang kanyang Filipiniana. Oh, I remember Michelle, kahit hindi ko tinitingnan, alam ko na naka-Filipiniana ka nun. Type number 1 kung tama. Oh, I remember. Naka-Filipiniana siya, right? And then the hair is medyo curly ng konti.
Kasi because we know our students, we build a relationship with our students. So I know. Michelle, congratulations. Sa'yo na yung bar na yan. Woohoo! So ano na yung mga sinabi natin kanina? Number 1, dapat alam mo dapat pag-aralan. Number 2, one at a time. Huwag apurang-apura. Okay? Huwag apurang-apura. Lalo na, naku, meron ako mga estudyante. Nag-aaral pa lang kami ng basic mathematics, ma'am. Kailan natin pag-aaralan yung ganito, yung ganyan? Kalma. One at a time. Oh, sabi ni Michelle, one. Tama ako. Michelle, isa ka sa mga ano natin mga motivational speakers natin sa susunod na kapag hindi ka busy. Okay? So, know the scope, do it one at a time, go back to the basics. Hindi pa tayo tapos. Mahalagang maintindihan nyo kung anong binabasa nyo. Napakahalaga nito. Bakit? Ang galing nating magbasa. Puro basa, naiintindihan ba? Hindi. Kailangang intindihin ang binabasa. Kaya hindi natin nasagutan yung word problem sa math. Kaya dito sa AMV, pag merong problem statement, tinatakpan ko muna yung majority ng problem statement. We do it one word, one phrase at a time. Pag natapos na namin yung one sentence, nagko-Q&A kami. Halimbawa, ang statement, ABC Hospital has a total of 80 patients. Ang haba ng kasunod nun, hindi namin babasahin yun. At hindi nyo rin dapat basahin lahat. Bakit? Kasi hindi pa nakaka-load yung utak nyo. There's nothing wrong with you if it takes time to load up. Naturalmente, bago to para kayo nagbabasa ng French or ng Italian, ng foreign language. Kasi ang alam lang nating basahin lagi, araw-araw, hindi naman math problems. Hindi naman reading comprehension, hindi paragraph organization, hindi vocabulary. So, the brain is taking time to adjust. It does not mean you're 80-80. It's just taking time. Sabi ng brain mo, teka muna, sinanay mo akong gabi-gabi, puro TikTok tayo Sinanay mo ako na puro tayo chismak sa Instagram No? Sinanay mo ako na puro Patrick and, ang pangalan nun? Patrick Mayco. Ilang araw, linggo na yung Patrick Mayco na yan. Tapos every once in a while, sino nga yung gymnast? Saka yung girlfriend niya? Si Carlos Yulat, saka si Chloe ba yan? Dyan sana yung utak natin. And there's nothing wrong with that. So, kung baga, nag-aaral tayo ng bagong language, give it time. So, you have to understand what you read. Reading comprehension, paragraph organization, you have to understand what you read. Okay? Nandito si Mama, nanonood. Alam mo watching from Silang. Sabi ni Michelle, makinig po kayo sa mga tips ni Ma'am V. Talagang effective. It was totally working with me. Good luck po. Kaya niyo po yan. And all the best to you too, Michelle. Alam ko, you're going to nail that exam. Okay? So, understand what you read. Hindi porket bumili kayo ng libro, babasahin nyo lahat, hindi ibig sabihin yan, nung matapos nyo yung isang page, na intindihan nyo. No. How do you know that you understood what you read? Bibigyan ko kayo ng tip, Ganito. Number 1, ask yourself something about what you read. Number 2, kasi ako nag-aaral din naman ako diba? Number 2, ikwento mo. Ikwento mo sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo. Pag yan na ikwento mo ng simple, ibig sabihin niya naintindihan mo siya. Pero pag yan kinuwento mo na word for word, ibig sabihin niyan, hindi mo siya naintindihan, nasa ulo mo lang. There's a difference between memorizing and understanding. That's why here at AMV, I don't encourage memorizing. Because your memory can slip anytime. But if you really understand it, like how we understand itong sina Carlos Yulo, sina Chloe, 'di ba? Naiintindihan natin 'yan. Bakit? Kasi curious tayo At mas naiintindihan natin 'yan kasi kinukuwento natin. At pag kinukuwento natin 'yan, halimbawa, usap kayo ni Mars, Nagla-lunch kayo, lunch break. Naku Mars, nabalitaan niyo ba? Nanalo daw si Carlos Yulo. Ang galing, Sabi naman ng Mars mo, nako, hindi, walang utang na loob yung batang 'yan. Kung hindi dahil sa nanay niya, hindi siya mag-succeed ngayon. So, mas lumalalim yung discussion. 'Di ba?
So if you share that story, it's not a lesson, it's a story. If you share that with someone and na-share mo siya ng simplified, ibig sabihin, naintindihan mo siya. Okay? So what now? What now that you have understood what you read, whether that is English, mathematics, analytical ability, clerical operations, or general info? Then you have to practice with patience. Hindi basta practice, tapos puro mali. Yan ang sinasabi ko sa mga estudyante ko. Okay na naman magkamali eh. There's nothing wrong in making a mistake. But what you have to be careful about is pag masyado kang reckless. Basta sagot ka ng sagot, bahala na si Batman kasi impatient tayo, wala tayong time. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko, pag magko-quiz kayo, make sure na hindi kayo nagmamadali. Kasi pag lagi ka nagmamadali, prone yan para magkamali ka. So you practice with patience. No? One step at a time. Sabi nga ni Ninya, step by the step. Tapos malalaman mo, ang taas mo na. Sumakses ka. Di ba? Step by step. Di ba? You practice with patience. Kasi ano nangyari dyan? Naintindihan mo na. Good. Ngayon magka-practice ka. Yung una, nasagutan mo, tama. Ano nang gagawin mo? Haharurot ka na ngayon. No? Imbis na bumili ka ng libro, meron siyang 10 na exercises doon, nasagutan mo yung 1, 2. Binarabara mo na yung 3 to 10. Kasi sabi mo, hindi, kuha ko na to. Hindi mo na inintindi kung anong question, nakalimutan mo maglagay ng tuldok, nakalimutan mo or hindi mo nakita na meron palang 0. No? Hindi ka pala nagko-concentrate. Kaya kahit na 2 yung nakasulat, 4 ang sinulat mo. It happens. So what should you do after you understood what you've read? You practice with patience. Because that's the exact same thing you're gonna do pag nandun na kayo sa testing center. You have to answer with patience. Hindi yung bara-bara. Huwag bara-bara. Future nyo at ng pamilya nyo pinag-uusapan natin dito. Dapat marahan, sigurado. Sabi nga ng Tender Juicy Hot Dogs, slowly but surely. Naintindihan? Nag-practice na with patience. Anong susunod? Pag meron kang stumbling block, no? Hindi mo nasagutan yung isa kasi nalilito ka, you have to ask an expert. Huwag kayong pupunta sa group, Facebook group, magpo-post ka doon, naka-anonymous ka. Pa-help naman po. Paano po ba 'to sasagutan? Ay, tinamaan ng magaling. Ay, 900,000 ang members ng grupo. Maraming umiepal doon, pumapapel. Tapos mali. Iba-iba ang sagot. Paano mo malalaman kung alin ang tama? It's not because you asked the expert. You just asked for someone's opinion. At yung mga miyembro doon, hindi naman sila expert. Mga nagre-review din lang naman sila. Kaya lang nagkataon na nakita siya ng mga mahilig sumawsaw, mahilig magpapansin, mema, hindi mo mawawala yan eh. 'Di ba? Hanggang sa mag-aaway-away na kayo doon. No? So that is a distraction. So what do you do? Ask an expert. Sinong expert dyan? Number 1, math teachers. Elementary, high school, tanungin mo. Huwag kang magtanong ng college. Bakit? Advance na mag-isip yun. Baka hindi kayo magkaintindihan. Number 2, English teachers. Huwag kang magtanong sa mga basta-bastang English teacher. Dapat yun talagang grammarian. Yan, okay? Dapat grammarian. Huwag yung basta narinig mo nag-English at tatanungin mo. Kasi hindi naman speaking exam ang CSE. Sabi mo, problema natin itong mga Pilipino. Ay, ganun, tanungin mo si di ba Englishera yun? No? Not just because someone speaks English, they already know the rules or the grammar conventions. You have to ask someone who is a grammarian. Alam nila yung subject-verb agreement. Alam nila ang pronoun-antecedent agreement, parallelisms, dangling modifiers, fragments, and yung parts of speech. Ano yung rules ng adjectives of comparison? Order of adjectives. Ano yung mga adverbs natin? Anong difference ng adjective? Ang dami niyan. So, dapat magtanong kayo sa expert. Ako, expert ako pagdating sa civil service exam.
at sa mga ibang exam na kino-coach ko. So, ang kagandahan ng kasama kayo sa isang course, you can ask your coach. 'Di ba? Kung kasama kayo ngayon sa review, nagtatanong kayo, tapos hindi kayo sinasagot, think twice. 'Di ba? So, you have to be able to ask an expert why. Kasi kapag hindi nasagot yung tanong nyo, magkakaroon kayo ng insecurity, magkakaroon kayo ng self-doubt, at madi-discourage po kayo. So, dapat you ask an expert para you can go back to practicing with patients. Kasi pag natanong mo na yung expert how to solve this, bakit ganun yung sagot, then you can go back to practicing with patients until you achieve your desired result. Ba't natin sinabing desired result? Ano bang passing natin sa CSE? Di ba 80.00%? So don't go for 100%. Hindi nyo naman gustong maging top scorer. Ang gusto nyo, pumasa. So be practical about it. So practice, read, understand what you read, practice with patience, and if something is not clear, wag nyo palalampasin. You have to ask an expert. So let's go ahead and take a look. Paano kapag na-ask ko na yung expert, maliwanag na, then you have to apply what you know. No? Sabi nga nila, how do I memorize? You don't memorize. You have to keep doing it so that you remember. Halimbawa, itong percentage. How do you find the percentage in a problem? Halimbawa, ABC Hospital has 800 patients, 20% of which are children. How many patients are children? So gagamitin mo ngayon natutunan mo. Percentage is equal to rate times base. So hindi mo lang siya gagawin kapag ikaw ay nag-aaral. Kahit nasaan ka gamitin mo yon. Pumunta ka ng TikTok. Meron nagsabi, okay mga Mima, 30% off, nasa yellow basket. O, ano yung original price? Sabi niya 100. O, ngayon kunin mo, ano ba yung presyo ng 30% ng 100? Everywhere you go, you have to apply what you know. Nag-aral ka ng ratio and proportion. O, pag nagluluto ka ng adobo, pwede mong i-apply yan. For every 1.5 teaspoons of soy sauce, you will add half a teaspoon of vinegar. O, paano kapag 4 teaspoons naman ng soy sauce? Gaano kadaming vinegar naman ang gagamitin mo? You can apply it. You have 2 months. Pag hindi nyo ina-apply yan sa araw-araw ninyong pamumuhay, pustahan tayo, 5 milyon, makakalimutan yan sa araw ng exam. Kaya po dito sa AMV, bukod sa aming Zoom sessions, meron kaming Google Classroom, pwede nilang puntahan lahat ng lessons at may quizzes kami. Meron pang GC. Diyan po ako nagbibigay naman ng drills para hindi makalimutan ng mga estudyante ang mga pinag-aaralan. And I highly encourage all of you, kung anong natutunan nyo ngayon, gamitin nyo bukas. Kasi pag hindi nyo ginamit bukas, you know what's gonna happen when you go to sleep? Hindi na yan i-save ng memory ninyo. Mahihirapan na kayong i-retrieve yan because the schedule of your brain to save your memories is when you are sleeping. Hindi ako nagbibiro. I-research nyo yan. That is based on science. Kung ano mga kinain mo ngayon, pinagdaanan mong heartache ngayon, lahat ng experience mo na masaya, sinisave yan sa computer ng utak mo pag ikaw ay tulog. Whether yan ay rapid eye movement, time, or non-REM. Research nyo, totoo po yan. So you have to keep doing it frequently for you to remember. Parang nung nag-aaral kayo magsaing, first time nasunog. And then you learn from that, you keep practicing. Hanggang sa ngayon, effortless na kayo magsaing. When you're riding a car, when you're driving, it's a skill. And you have to keep using it. Now, you have understood what you read, you practice with patience, you ask the experts, and of course, you applied what you know. Kailangan din mag-practice ka na may mock test. Bakit? Kasi pag nag-mock test ka, a mock test is a simulation of what you're going to encounter at the test proper, exam proper. So dapat yan, meron kang proctor. Kasi may proctor dun eh. Dapat may proctor ka rin sa mock test mo. Dapat may time limit yan. Bakit? May time limit din doon sa exam. Dapat meron kang answer sheet kung saan ka mag-shade. Bakit? Kasi mag-answer sheet, mag-shade ka rin naman sa testing center. So, whatever you're expecting at the testing center, you have to practice it using mock test. So, tandaan nyo sabi ko practice.
When you say practice, you do it more than once. That's what practicing means. You do it more than once. So, hindi yung bibili ka ng mock test. May nagbenta ng mock test sa GC nyo. Kinuha mo. Pasado ka. Kontento ka na. Okay. Sabi mo, papasa na ako. Yes. Hindi po ganun yun. No? You have to keep taking mock tests. Bakit? You're preparing for the big deal. Ha? Parang mga anak ninyo, pag nasa eskwelahan yan, meron silang quizzes sa eskwelahan bago mag-periodical exam. Sa tingin nyo ba fair yun? Ang mga anak ninyo, 2 buwan ng 1 quarter, no? Pumasok ng June, pumasok ng July, walang ginawang quiz, walang exercise, walang practice. Tapos gusto nyo ba ang anak nyo pagdating ng August sabihin, o sige, quarterly exam tayo. Di ba nabigla ang mga bata? Bakit? Kasi hindi nagkaroon ng quiz. Ang quiz, practice yan for the periodical exam. Kasi ang quiz, may time limit. Ang quiz, may nagsasabi ng instructions. Ang quiz, merong proctor. Diba? So you have to do this. Sabihin nyo sa ang dami namang preparation, madami din po ang benefits pag kayo ay pumasa ng CSE. Ito ang tamang paraan ng paghahanda para sa isang napakahalagang exam. Okay? So you practice with mock test. Dito sa AMV, meron tayong 4 na mock test. Meron tayo on July 12, puro mathematics, 50 items dapat matapos ng 60 minutes or 1 hour. Meron na naman tayong mock test sa English lang, 50 items din yan, puro English on July 19. Meron na naman tayong 50 items on July 26. 50 items sa analytical ability at para sa prof and 50 items para sa clerical operations para naman sa sub-prof on July 26. At yun pong pinakamahalaga, yung full mock test natin on August 2. That is a week before your exam. Yun pong ating mock test, live yan. Ako po ang proctor. Marami nang gumagaya sa atin eh. Pero hindi nila matutumbasan yung preparation natin. Okay? Tayo po ang pinakaunang nag-hold ng online live mock test sa CSE community. Bakit? Kasi alam natin kailangan yan. Okay? So, please lang, pag bumili kayo ng mock test, make sure that you join the live session dito sa AMV. Kasi marami sa atin may trauma sa proctor. So, ipoproctor ko kayo ng 4 na beses. 1 month before your exam. Pagdating ng exam, alam niyo sabi ng mga estudyante ko, di na po ako natatakot sa proctor eh. Halos di ko na nga naririnig yung sinasabi niya. Which is good. Ibig sabihin, hindi sila nandi-distract, hindi sila kinakabahan, hindi sila nag-freeze, hindi sila nag-mental block because of the proctor. And it's only because nakapag-practice sila. So you also have to practice with mock tests. Yung pinakamalagang mock test natin sa August 2, yan po ay 170 items para sa prof. Anong coverage niyan? Personal information, general information, mathematics, English, and analytical ability. Dapat matapos ng 3 hours and 10 minutes. Yun naman pong sub-prof, mag-take din kayo. 165 items. Anong coverage? Personal information, general information, English, math, and clerical operations. Dapat matapos yan ng 2 hours and 40 minutes. So, kayang-kaya na yun. Bakit? Kasi nag-warm up na eh. Nag-math muna ng July 12. Puro math yun. Tapos nag-English muna ng July 19. Tapos nag-clerical operations or analytical ability ng July 26. So, syempre, ready na sila pagdating ng full mock test. At dahil nag-full mock test na sila, 1 week before the exam, pagdating ng August 10, ready na. Hindi na kinakabahan. Dahil nakapagsanay na. No? So it is critical that you practice with mock tests. Kaya naman, I encourage all of you watching Pass the CSE with AMV, Learning and Development Center. Dito po, kumpleto ang preparation natin. Why? Because we care about our students. Alam namin na sa amin nyo ipinagkakatiwala ang inyong career. So we take it seriously. So dito po sa AMV, meron tayong more than 500 passers nationwide. Teka, hanapin ko si Michelle dito. Wait lang. Nandito si Michelle. Wait. Michelle, hanapin kita ha. Wait lang.
So ito po mga nakikita nyo, sila po ang mga passers natin. Actually, hindi pa to updated. Wala pa dito. Ang dami pang wala dito. Kasi wala pa dito yung passers natin ng March. Hindi ko pa naasikaso. Sobrang busy po natin. Okay? So sila po yung mga passers natin from all over the Philippines. Sila po ay katulad nyo rin dati na nagsabi na, oy, baka hindi ko kaya. Pero sinubukan nila. Ayan, nakita ko na siya. Michelle, I found you! Tada! Sabi ko na sa'yo, naka-Pilipinyana ka eh. Pak na pak ang pearl necklace natin dyan. So kung nakikita nyo sa poster natin, lahat ng mga pangalan, pati kung saang region sila galing, legit po yan. Sa kanila po yan galing. Merong permission nila na atin pong i-share ang kanilang mga litrato, full name, and kanilang region para ma-inspire din po kayo na mag-take ng exam. Okay, so para sa mga magte-take ng professional level or sub-professional level, sana ma-inspire kayo. Kayo na po ang susunod na hashtag pasado sa Marso. At para po yan ay mapagaan, meron tayong promo para sa inyo. Okay? So ang Zoom-based review natin na may video recordings, complete materials, online quizzes with answer keys, and unlimited attempts. Ginaganap natin yan from 8:10 p.m. to 9:10 p.m. kapag Tuesday and Thursday, 4:10 p.m. to 6:10 p.m. kapag Linggo. And this has been running from June 3 to July 20. Yun pong dating 2,000 pesos on the first month. Ngayon po ay 500 pesos na lang. Magbibigay po tayo ng 5 slot para dito. Mag-PM kayo ngayon. Nakuha na pala. Ilan na lang? Oh, we only have 4. Nakuha na pala ang isa. So, 4 slots remaining para po sa ating... Sino? Si VJ? Si VJ. Did VJ get it? VJ! VJ? Mag-start na tayo, ha? Oh. So, meron ng isa nakakuha. So, 4 slots na lang po natitira for our 500 peso promo. Yung final coaching course natin na pang-mastery natin from July 21 to August 8. Ang coverage po niyan sa Zoom ay English, Math, Analytical Ability, and Theoretical Operations. 7 p.m. to 9 p.m. Mondays to Fridays po yan. Dating 3,000 pesos but now it's only 1,500 pesos. Gabi-gabi po yan. Siyempre, meron tayong CSE hacks. This is a day before the exam. Kung gusto nyong masiguro na lahat ay fresh, nasa utak natin yan, wala tayong napalampas, wala nakalimutan, wala tayong napagpapalit na information. This is critical to pass the exam. 9 a.m. to 5 p.m. kahit nasa biyahe kayo, you can listen in and you can still get a refresher, huling hirit para siguradong pasado. This is gonna be held on August 9. That's a Saturday. And ang original price nito is 1,500 but today it's only 799 pesos. 5 slot din lang po ang ibibigay natin para dyan. And of course, yung binanggit ko kanina na mock test series natin for Prof and Sub-Prof, which are gonna be held on July 12, July 19, July 26, and August 8. Nakapromo po ngayon ng 799 pesos only. So ito po yung mga mock test na sinasabi natin sa inyo. Yung numerical ability natin, 50 items po yan with Proctor via Zoom. Dapat matapos ng 60 minutes. It covers basic operations, number sequencing, and word problem solving. Okay? Kasama po dyan ang verbal ability, 50 items. Dapat matapos ng 60 minutes. Kasama dyan ang English reading comprehension, English grammar, English vocabulary, and English paragraph organization. So ito po ay gaganapin sa July 19, itong math. And then ito namang verbal, gaganapin sa July 19. Yes, question? Pwede pong hindi tatay, kayo naman 5. May nagtanong, tatay lang daw bang pwedeng kumuha? Pwede pong hindi tatay. It's a day to celebrate fathers. So kahit po hindi kayo tatay, pwede po kayong kumuha ng promo. Okay? So July 26, gaganapin natin ang analytical ability, 50 items, dapat matapos ng 60 minutes. Yan po ay para sa mga prof takers. Ang atin naman pong clerical operations, 50 items for our sub-prof takers on July 26. And of course, sa August 10, nandyan na po ang 170 item mock test natin for the prof and 165 item mock test for the sub-prof. So yan po yung mga mock test series natin
na ipapadala sa inyo via PDF file. Merong kasama yan na PDF na questionnaire booklet. Pwede nyong i-print as a booklet para masanay kayo. At meron din po yung answer sheet para masanay kayong mag-shade. At hindi lang mag-shade, mag-correct kung halimbawa papalitan nyo yung inyong sagot. So, join our promo. Send us a message to get your promo slot dito po sa AMV Learning and Development Center. I am excited to celebrate with you as you finally get or secure your certificate of eligibility para kayo ay ma-promote na, ma-regularize na, or makakuha na ng trabaho sa gobyerno. You deserve it. You deserve it. So go ahead and pamper yourself. Magpatulong po kayo sa amin para makapasa na kayo at matulungan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po and kita-kits po sa review. Remember, always have your eyes locked onward, forward, and upward. Maraming salamat po.